Isang mapagpalang araw po sa ating mga katiits. Ang ating pag-usapan ngayon mga katiits, kung paanong gamitin ang isang kumpas mga katiits. So, ganito yan mga katiits. So, marami ang minsan ay nagtatanong, nagko-comments po regarding sa proper using of kumpas mga katiits. So, maraming klaseng kumpas mga katiits. Kung kumpas lang ang pag-uusapan natin ngayon. So, yung mga dating kumpas mga katiits na pinaglumaan pa sa gira, sa mga hapon pa, sa ibang klase mga kumpas. So, mayroong mga bagong model ngayon na kumpas. At ang maganda ngayon mga katiits dahil high-tech na tayo ngayon mga katiits. So, mayroong pwede na nga mag-upload o nasa ating mga CP, sa ating mga mobile phone, cellphone ng kumpas app mga katiits. At yan ay accurate mga katiits kasi mostly ngayon yung ginagamit ng mga ka-treasure hunter natin, mga kasama natin katiits. Na treasure hunter ay isang mobile phone na o isang cellphone na mga katiits ang ginagamit paano at mayroon ng kumpas mga katiits, pwede nang gamitin yung mobile phone natin regarding sa kumpas mga katiits. Okay mga katiits, umpisahan na natin how to use properly ng kumpas sa mga signs, sa mga markers and symbols sa mga treasure area mga katiits. Kung mayroon kayong makitang mga treasure signs, treasure markers na pwede niyong gamitan ng kumpas mga katiits. So, ngayon mga katiits, may mga kasama tayo mga treasure hunter na gumagamit ng kumpas. Ang isang napapansin ko mga katiits sa mga kasamahan nating treasure hunter, ang unang-unang ginagawa nila sa pagde-decode sa isang signs o sa isang marker na symbols na nakaukit doon sa mga punong kahoy, sa mga bato, sa mga big boulder rocks, big boulder markers, mga big boulder signs, ay ang kanilang napapansin ko lang mga katiits, mayroong isa kong napanood mga katiits na ang kanyang first move, yung unang ginagawa niya doon sa kumpas, halimbawa mayroon siyang signs and markers na kanyang gagamitan ng kumpas mga katiits. So yung ginagamit niyang mga katiits na kumpas ay isang siguro mga medyo lumang kumpas mga katiits, kasi talagang ibang klaseng kumpas niya. Lumang-luma pa mga katiits, siguro mga 1970s pa siguro yung klaseng kumpas na yun, 1980s. Ito mga katiits, yung unang ginawa niya ay kung saan yung araw mga katiits. Okay, so isa ito sa ito ay isang paraan lamang kung paano nila ginagamit yung kumpas sa mga signs, sa mga markers and symbols mga katiits. So, itong unang mga katiits ay aking i-reveal sa inyo. Mayroong kasama natin mga treasure hunter na gumagamit nito ay ang unang move nila, halimbawa may markers, may sign, may symbols na dyan, halimbawa bato.
ay kung saan yung araw mga katiits, doon nila i-pinpoint po yung norte, pinaka-norte. So, from Silangan mga katiits, doon sila nag-start ng pag-pinpoint. Pero, nakatapat mga katiits doon sa marker, sa sign mga katiits. Kung halimbawa, bato yung may marker o may signs. So, doon ang unang puntirenya nila mga katiits, ay hinahanap nila yung araw kung saan sumisikat, kung saan siya nakaturo yung araw. So doon siya nag-start. Uh, naka naka-align din yung kanyang kung saan yung markers. So ibig sabihin north yung sa Silangan yung una. Okay, so yun yung unang nakikita ko na ginagawa ng isang katiits po natin. Yung pangalawa mga katiits, yung opposite ng north, siyempre, south yung mga katiits. So, kung ilang degrees mga katiits yung na monitor niya o na nandoon sa compass, ay yun yung kanyang pinaka target mga katiits. Then, yung opposite mga katiits ng Silangan mga katiits ay yung sunset, yung pinaka sunset na ng araw. So yun yung south mga katiits. So yun yung pangalawang move niya, una sa Silangan, din sa south, yung pangatlo sa east mga katiits. Doon naman yung pinpoint sa east, din yung sa west. So apat na anggulo yung kanyang ginagawa doon sa marker, signs, and symbols kung saan niya nakita yung mga nakaukit doon sa bato mga katiits. So yun yung isa sa mga katiits po natin na yung sistema how to use the compass mga katiits sa mga signs, markers, and symbols mga katiits. Ayun, pangalawa mga katiits, yung mga scenario. Okay, mayroon din mga katiits na gumamit ng kumpas kung saan yung mga arrowhead, kung saan yung pinaka arrowhead ng may mga arrows, marker arrows doon sa marker sign, yung sign, ay doon nila ipinpoint po yung north, yung pinaka na kumpas. Then, opposite doon sa south, then sa east, then sa west. So, yung pangalawang ginagawa ng mga ibang katiis po natin, treasure hunter, ay yung marker mismo ay kung saan yung may mga arrow, may mga nakikita silang arrowhead sa mga markers, ay doon nilang ipinpoint first move nila sa paggamit ng compass. So, siyempre, yung pinaka unang pinpoint po ng compass ay sa bandang norte, then yung opposite ay south, then east and west. So, yun yung isa kung nakita na pangalawang sistema na paggamit ng compass mga katiits. So, ganito mga katiits, may mga instances din mga katiits na yung ang compass mga katiits ay isa lamang ay ginagamit yan ng mga Hapon mga katiits sa lukit sa pagtago o sa kung saan nila mga katiits linalagay yung halimbawa yung natago nilang items sa mga katiits. Okay, mayroong mga katiits na parang madalas na mga anggulo o ilang degree yung madalas ginagamit ng mga Japanese mga katiits. Yung una-una mas isang ginagawa mga katiits yung 80 degrees mga katiits. Pinpoint yung unang ginagawa nila sa mga positioning sa area. Kung nagkukumpas po sila ay 80 degrees yung
first move po nila mga ka-TH. Then, ang sumunod nila mga ka-TH ay 120 degrees mga ka-TH. Yung kanilang second move o pangalawang ginagawa sa compass. Then, 180 degrees yung pangatlong ginagawa nilang paggamit ng compass pa, mga ka-TH. So, yung sistema nila mga TH, yung mayroong tinatawag sila nila na tatlong klaseng positioning ng halimbawa, yung kasi mga Japanese yun madalas, yun na nakikita ko madalas nababanggit ng mga treasure hunter natin na yung madalas na how many degrees, kung saan po yung mga dapat i-compass. Ang yun nga mga TS, madalas yung ginagamit ng Hapon yung 60 degrees, 80 degrees, 120 degrees, and 180 degrees. So yun yung madalas ganyan po yung ginagawa ng mga Japanese noon mga ka-TH, based sa mga history mga ka-TH, mga old version mga TH, ganoon po ang at gamit din yung mga old compass po nila mga TH. So, ngayon ay medyo high-tech na tayo mga ka-TH. Pwede nating gumamit through cellphone. I-download mo lang yung compass, nandoon na, at madali mo nang gamitin, at andun na, kompleto rin naman at accurate din naman mga ka-TH. Kasi maraming mga ka-TH po natin na gumagamit na ngayon ng through mobile phone na lang sa compass. So, ang maganda lang dito sa compass, siyempre, yan ay ginagamit pa kasi noon ng mga Japanese, kung saan nila nilalagay yung item, saan nila tinatago yung item, so kung saan nila binabarid yung item, gamit lang ng compass. Yun yung so wala na silang ginagawang signs, wala na silang ginagawang markers, wala na silang ginagawang symbols para lang malaman kung doon niya linagay yung item na yan. So through compass, so wala na silang iba pang palatandaan na para maglagay sila ng signs, markers, and mga symbols na yan mga ka-TH. So yun yung isa sa madalas yan mga ka-TH, ginagamit yan sa mga cave mga ka-TH. So gamitan nyo na lang mga TH yung sistema nila mga TH, yung 80, 120, and 180. So yun yung tatlong nila sistema sa mga cave yan, sa mga tunnel, sa mga area na walang marker, signs, and symbols mga ka-TH. So mga ka-TH, maraming salamat. Sana ay ako'y kapagbigay sa inyo ng kaalaman regarding sa paano gamitin ang compass, kung kailan o kung saan unang move, kung saan unang gamitin. So maraming salamat sa panonood mga ka-TH. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. Kung kalimutan pagpindot ang aking notification bell button para updated po kayo sa aking mga YouTube mga i-upload pa ng mga video mga ka-TH. Again, maraming salamat. Thank you for watching. God bless as always.